Hello mga guys. Ngayon ay magluluto tayo ng prawn Moravian or shrimp Moravian. Ito ay recipe ng mga Arabic guys or Kuwaiti dish. Ito ang mostly na niluluto ng mga Kuwaiti na pagkain. Masarap to guys, try. At ito ang ating mga spices na ilalagay. Meron tayo dyang garlic, meron tayong onion, meron tayong dill, meron tayong kisbara or coriander fresh leaves, at meron tayo ditong mga spices guys. Ito ay may black pepper, tomato paste, salt, mixed spice, lemon powder, coriander powder, turmeric powder, prawn or shrimp powder, cardamom powder, at meron din tayong cinnamon powder guys. Yan lang ang ating ilalagay na powder na spice. Alam nyo dito, mahilig sila sa mga spices na mga ganyan. Pero ang sarap guys. Oh, yan siya, ang ating powder. At ito naman ang ating jumbo prawn or shrimp. Linisan lang, ganyan ang klase na sa paglilinis guys. Biyakin nyo lang sa may likod niya at nandyan yung mga dumi niya, tanggalin nyo lahat yun. At ibabad nyo sa suka ng mga 15 minutes para mawala yung lansa niya guys. Ganyan lang ang ginagawa ko, hindi ko na siya pinapakuluan. Kasi pag pinapakuluan ko, parang mas nawawala yung lasa ng prawn or yung ating shrimp. At ito guys, naglagay na ako ng kalaha or kawali. Andyan ang ating olive oil. Maglagay lang tayo ng konting olive oil. At pagkatapos ng olive oil guys, itong ghee na to, dalalgi, ilalagay natin yan mamaya. Mabango yan guys. Kung wala kayong ghee, pwede nyong lagyan ng butter. Pampasarap talaga yan sa Moravian guys. Nagiging malinamnam yung lasa. At ngayon, ilalagay natin ang sibuyas at saka bawang. Kung meron din kayong powder na luya, masarap din lagyan nyo ng powder na luya o kaya fresh na luya. I-grated nyo lang. At pag ganyan na ang kulay niya, pagka naamoy na ang kanyang aroma ng bawang at saka sibuyas na nilagay nyo at nag-change na yung kulay niya ng brown, ilagay na natin ang ating shrimp na jumbo. Yan, halo-haluin lang natin. Igisa natin yan ng mabuti. Tapos ito yung sinasabi ko kaninang ghee or butter dito sa Arabic. Masarap yan guys. Butter yan ng karuf. Yan. Lagyan lang natin ng isang tablespoon guys. Masarap talaga yan siya sa lasa. Ang bango-bango niya. Kung wala kayo niyan guys, kung may butter kayo sa bahay, lagyan nyo siya ng butter. Mas masarap siya. At saka pampabango sa mga niluluto. At yung mga spices na sinabi natin kanina, yan, ilagay na natin yung mga spices natin. Yan, pagsabay-sabayin na natin. Itong way ng pagluluto ko ng Moravian guys, ito ay sa akin lamang. Kasi habang mas tumatagal kang nagluluto, mas nalalaman mo yung sarili mong timpla. Pero para sa akin, masarap itong timpla ko na to guys sa Moravian, i-try nyo. Meron din yung iba naglalagay ng munggo, pero ibang way naman yun guys. Itong sa akin, ibang way naman ito. Dahil isang tao lang naman ang pinagsisilbihan ko, ayaw niya kasi ng maraming chuche-burecheng nilalagay sa luto-luto. Pero kumakain din siya ng may munggo. Next time guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano iluto ang may munggo. Moravian na may munggo. Ngayon, ilagay na natin, pag nagisa ng mabuti, ilagay na natin yung ating dill at hindi siya parsley. Ang dill at saka
coriander leaves or cilantro sa English. At syempre, lalagyan natin yan ng lemon guys, yung juice ng lemon. Kung wala kayong fresh na lemon juice, pwede rin yung nakabuti lang guys yan. Masarap na rin siya, pang balance sa alat. Yan, gisa lang natin yan guys hanggang sa magisa na yung mga spices na nilagay natin at maaamoy nyo yan kung nagisa na siya. Lalagyan din yan natin ng konting asukal para mabalance ang lasa ng ating asin na nilagay. Hindi naman yan matamis guys pagka nilagyan nyo. Masarap siya, malinamnam. Yan, konti lang na asukal kasi pang balance lang natin sa asin na nilagay natin sa lemon at saka sa tomato paste. Yan ang way ko ng pagluluto guys. Igisa nyo lang yan ng mabuti. Tapos lalagyan nyo yan ng tubig. Yan. Pagkatapos natin igisa, lalagyan natin yan ng tubig. Na mga 2 cups siguro yan. 2 cups na water. Pagkatapos, papakuluin natin yan ng high heat ng mga 15 minutes. Tapos ito yung rice. Yung basmati rice, sinugasan ko yan guys ng mga 10 times hanggang sa ganyan kalinaw ang tubig niya para hindi siya mapanis agad pag malabo-labo yung tubig. Ngayon papakuluin lang natin yan guys. Tapos ilalagay natin ang bigas mamaya. Ida-direct natin na ilagay dyan ang bigas mamaya. Para siyang matchbox style ba. Ida-direct na natin kasi isang tao lang naman yung nilulutuan ko. Maraming way pagluluto ng Moravian guys. So yan, tatakpan lang natin. Tapos papakuluin at hihintayin ng mga 15 minutes. Yan. Pagkatapos ng 15 minutes, ito na siya guys. Naging 1 cup na lang yung tubig niya. At ilalagay na natin dyan yung bigas na hinugasan ko kanina. Pero tatanggalin nyo yung tubig niya. At syempre, huwag kakalimutan na titikman ang ating niluto kung tama na ba ang asin. Ayan. At dyan guys, nagdagdag pa dyan ako ng asin ng mga half teaspoon siguro. Yan. Half teaspoon. Tapos dagdagan pa natin yan ng konti bago natin ilagay ang ating bigas. Ang ating bigas guys, nakababad yun ng mga 15 minutes before nyo ilagay sa niluluto nyo. Bago nyo lutuin pala, kumbaga. Ayan, tinanggal ko na yung tubig niya. Tapos i-direct na natin ilagay dyan. Pinakamadaling ways to sa akin na pagluluto ng Moravian guys. Pero masarap siya, promise, try nyo. Ayan siya. Haluin lang natin. Tapos ipantay natin ng konti bago tayo magdagdag ng tubig. Ang level ng tubig na idadagdag nyo yan guys ay konti lang, mga half inch lang sa daliri nyo. Nalampas sa kani, sa bigas. Ayan, tingnan nyo. Ngayon, dagdagan ko siya ng tubig. Ayan. Half inch lang sa daliri nyo, kumagayan, ganyan lang. Kataas sa kanin. Sa bigas pala, sa bigas na nilagay natin. Tapos yan, tatakpan natin, tapos hintayin na lang natin maluto sa high heat guys. Kasi mas magandang luto ng bigas pagka high heat. Ng mga siguro, hanggang mawala yung tubig niya. Hanggang sa konti na lang yung matira. Ngayon, tatakpan natin yan at hihintayin natin maluto yung mawala yung tubig ng, ma-absorb ng bigas ang tubig at nang maging ganyan na siya. Ilo-low heat na natin siya guys sa pinakamahinang apoy at ating iinin ang bigas ng mga ng ating niluto na kanin hanggang sa mga 15 to 20 minutes sa pinakamahinang apoy. Makikita naman nyo naman dyan pagka naluto na yung kanin. Yan. Haluin lang natin ng konti. Ganyan. Tapos, tatakpan natin yan. Pwede nyo rin yung lagyan ng foil sa ibabaw kung nagmamadali kayo para mas maganda yung pagkainin ng ating kanin. Pero sa akin, di naman ako nagmamadali. Kaya, tatakpan ko lang, hintayin ko ng 20 minutes. At yun lang guys. Thank you so much.